Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So sa ating recipe, dito sa aking kawali, naglagay na po ako dito ng 2 lata na coconut milk. Ito po ay may tig 400 ml na suka. So, bale, 800 ml po ng coconut milk yung kakailanganin natin. At ang gamit ko dyan, syempre, si American Garden. After adding ng ating coconut milk, maglalagay rin po ako dito ng isang sachet or 24 grams na itong Menu Magic Instant Ube Flavored Jelly Powder. Yan, so ilagay lang natin to dito lahat. And take note mga kakusina na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na natin yan dyan, hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa ma-dissolve na po yung ating jelly powder. At kapag na-dissolve na yan, mga kakusina, naglagay na rin po ako dito ng kaunting ube flavored essence at isang lata po ng condensed milk na ube flavor. Kapag nahalo na natin yung pinagsama-sama nating ingredients dito sa ating kawali, maglalagay rin po tayo dito ng 1 cup na kinayod po siya na kamoteng kahoy. So, kinayod ko yun at piniga ko lang. Tinanggal ko lang yung kanyang katas, tapos inilagay ko na siya dito sa ating kawali. Siyempre, hahaluin natin ito. And kaya ko siya ginadgad para po mabilis lang siyang maluto dito sa ating mixture. Yan, so pwede na natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat. Tapos lulutuin lang po natin ito hanggang sa makita natin na lumalambot na nga yung ating kamoteng kahoy. Tapos habang hinahalo ko yan dyan mga kakusina, dito sa isang measuring cups or dito sa isang tasa ko, naglagay po ako dito ng 1 cup na glutinous rice flour. Tapos po, dinissolve ko lang siya sa 2 cups of water, and then hinahalo-halo ko to ng maigi para lang sigurado ako na wala na pong namumuo na glutinous rice flour. Kapag nakita ko na ganyan na siya, ganyan na yung consistency niya, isasalin ko na siya dito sa aking kawali. Kapag naisalin ko na yan dyan, hihinaan na po natin yung apoy sa ating kalan dahil mabilis na po itong maluluto. So kapag nailagay na natin yung ating glutinous rice dito sa ating mixture, haluin lang po natin ito ng haluin hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency. So, ang hinahanap po natin ditong consistency ay halos wala na pong liquid ingredients na nandito sa ating kawali. Kapag nakita na natin na medyo nagiging maligat na yung ating mixture, maglalagay lang po tayo dito at least 2 tablespoons of butter, and then hahaluin natin to ng hahaluin. Tapos po, kapag nakuha ko na yung ganitong consistency, pwede na po natin yang ilagay sa ating mga molders. At ayan na nga mga kakusina, once na naluto na po yung ating mixture, off nyo lang yung apoy sa inyong kalan at direct na po natin tong isasalin dito sa ating mga lagayan. So, tansyahin nyo na lang kung gaano karami. Ang nagawa ko po dito ay 4 na para ba siyang medium size of llaneras. Tapos po, kapag naisalin na natin yan dyan, hihintayin lang po natin tong lumamig at mag-set, and nilagyan ko lang po siya ng grated cheese on top. Tapos po, pwede na natin yang i-enjoy! At ayun na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and yummy na ube kamoteng kahoy kalamay. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell. Click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. By the way, kung isa ka din sa kakanin or dessert lover, lalo na kung ube lover ka, say hi sa ating comment box section.